Ayan. Sa Mark chapter 1 verses 40, basahin ko po. Mark 1 verse 40, ang sabi dito, I'll be reading sa Tagalog. At lumapit sa kanyang isang ketongin na namamanhik sa kanya at naninikluhod sa kanya. At sa kanya nagsasabi, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. Sabi niya gano'n. Makaawa siya, no? At sa pagkaawa ay iniunat niya ang kanyang kamay. Mayroong lalaki na nagmamakaawa. So dito, nakakatuwa ang Panginoong Kristo. Yung emotion niya ay na-touch, di ba? Yung damdamin niya ay naantig. At siya'y hinipo at sinabi sa kanya, ibig ko, luminis ka. Sabi niya ganon. At pagdakay, nawalan siya ng ketong, paghawak niya, at nung sinabi ng Panginoon, ibig ko, luminis ka, that very moment, sabi rito, nawalan siya ng ketong. Ba, unti-unting lumubog sa balat niya yung sakit. Miraculous ito, At siya'y nalinis. 43, at siya'y kanyang pinagbili ng mahigpit at pinaalis siya pagdaka. Sabi niya ganon. Wag ka mong ipagsasabi. Ganon ang ibig sabihin dito, Wag mong ipagsasabi kahit kanino yung nagginawa ko sa'yo. Sabi niya ganon. Kaya lang, verse 44, at sinabi sa kanya, ingatan mong wag sabihin sa kanino mang tao ang anuman, kundi yumaon ka at pakita ka sa saserdote at magandog ka sa pagkalinis sa iyo ng mga bagay na ipinag-utos ni Moises bilang isang patotoo sa kanila. Ang gawin mo, wag mo ipagkalat, sabi niya ganon. Pero ang gawin mo, pumunta ka sa saserdote, i-report mo yung nangyari at ialay mo yung dapat mong ialay. At the same time, it will be a testimony sa kanila or proof na gumaling ka. 45, tatapwat siya'y umalis at pinagsimulang ipamalitang mainam at ipahayag ang nangyari. Ano pat hindi makapasok ng hayag si Jesus sa bayan, kundi dumuon sa labas sa mga dakong ilang at sa pinagkasadya nila siya mula sa lahat ng panig. Sabi niya, wag. Ngayon ang nangyari, since pinagkalat niya, yung mga kaaway ng Panginoong Kristo, lalo na galit sa kanya, at ang nangyari, dahil may threat sa kanya, pinili niya at this point in time na wag muna siyang pumasok doon. Ang nangyari, napigilan yung pagpasok niya sa syudad, and instead, ang ginawa niya, sa labas na lang siya nagpagaling o namalagi. Pero sa pagkakataon lang ito yan. Ang title ng aking message ay The Needy, a Leper. Pwedeng palitan niyo yung title. The Needy, pwedeng a student or the needy, pwedeng dugtungan mo. Kasi ang the needy, ang nangangailangan. Pwede palitan mo ng pangalan mo, no? Ang nangangailangan, si Rena, di ba? Or pwedeng ang nangangailangan, si Rodel, di ba? Ito naman si J. Bert, napangiti, in-example ko lang. Sige, example din kita. Ang nangangailangan, di ba? Si J. Bert. Pwede naman, di ba? Sige, let's bow our heads and pray. Lord, we thank sa gabing ito to be able to worship in spirit and in truth. Lord, kayong nakakalam ng puso at isip ng bawat isa. Wala po kaming may tatago. Kaya kung ano man na yung mga kasalanan, hindi ng bawat isa ay patawad po. Linisin niyo po kami ng inyong dugo at gayon din ang aming mga pag-awit, ang aming pagpupuri, ang aming mga pasalamat, ang aming pagdilingkod sa inyo. Ngayong gabi ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Lord, kayo karapat dapat ngayon, kahapon, bukas at magpakailanman. Kaya purihin nawa namin kayo habang malaya pa kami. Kasi kung masama ang mangyayari, ay darating ang araw kami ay mauusig at mahihirapan na kaming sumamba. Pero habang may pagkakataon kami, i-cherish namin ito, i-seize namin yung mga pagkakataon and yung moment. Ngayon din ay may you bless ang bawat isa. May we learn something from your word. This is something very familiar sa marami. Pero sa inyong salita, dahil ito'y buhay, ay palaging meron kaming matututunan at nawa po ang inyong spirito ang mangusap sa bawat isa sa pamamagitan ng inyong salita ngayong gabi. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Dito, pag binasa natin, yung by plain reading, mapapansin natin na meron ditong lalaki na parang may problema, nabibigatan, meron siyang pasakit na pinapasan, yung sakit niya, di ba? Minsan pag may sakit ka, namumroblema ka, di ba? Yung iba, pag may sakit na, lalo nagkakasakit. Di ba? Kasi minsan, yung sakit nila, pinoproblema nila masyado, nag-aalala sila, then later on, napapabayaan nila lalo yung sarili nila,
Kasi dala ng kakaisip, hindi nila namamalayan, lagpas na yung oras, hapon na pala, hindi pa sila nakakainom ng gamot. Or minsan, hindi sila nakakatulog. Diba minsan pag tayo may sakit, usually, pinakakailangan natin is rest. Alam niyo yung rest? Pahinga. Diba? Kaya minsan, pag tayo nagkakasakit, minsan, lesson doon, kailangan mo ring magpahinga, di ba? Minsan sinasabi natin, yung mga katawan, yung makina, nagpapahinga din Dapat yung katawan din natin nagpapahinga. Pero dito, may kita natin yung isang lalaki na may pangangailangan, isang lalaki na mayroong problema, isang lalaki na may dinadala sa kanyang puso. At yung dahilan ng kanyang dalahin ay yung pagkakaroon niya ng sakit, di ba? Iba-iba yung pwede nating dalhin Iba-iba yung pwede nating problemahin Pero yung lalaking ito, ang problema niya ay sakit. Ang sakit niya ay ketongin. Isa ito sa sakit sa balat, okay? Kung di ninyo alam, sakit ito sa balat. Sa nung unang panahon, usually daw, yung pagkakaroon ng kulay pula doon sa ibabaw ng kanilang balat, okay? Minsan may mga pagkakataon pa na yung ketong nila ay parang, flesh-eating bacteria, okay? Sa time natin, yung mga ketong ay flesh-eating bacteria na kung saan, pag nag-start yan sa dulo ng daliri, kinakain niya yung daliri, later on, after 1 year, hanggang dito, ito na lang, nawala na ito. Dahan-dahan niya yung kinakain. Ganun yung mga bakterya. Ganun yung ketongin sa time natin. Pero nung unang panahon, yung mga ketong ay usually nag-i-start sa red skin. Okay? May mga scab, may mga uka doon sa balat nila. Okay? May mga nabasa ako, sabi nila, sa Old Testament, yung mga ketong daw, hindi naman daw nakakahawa. Okay? Pero kapag ikaw may ketong sa Old Testament, hindi nila yung basta hinahawakan. Okay? Tsaka mahirap magkaroon ng ketong sa time nila. Sa time ng Panginoong Kristo, tsaka sa time ng Old Testament. Mahirap. Bakit? Kasi kapag ikaw may ketong, tinitignan daw nila ito as a plague. Galing sa Diyos. Okay? Kumbaga, pag ikaw mayroong ketong, iniisip nila ito o tinitignan nila na ito ba ay tila paghatol ng Diyos doon sa isang tao. Okay? Ganun to Sa Old Testament, pag ang tao ay nagkakaroon ng ketong, ito ay madalas, pansinin mo, si Miriam, si Gehazi, usually ito ay form of judgment. Okay? Doon sa tao. Kaya pag ikaw nagkaroon ng ketong noong unang panahon, sorry, parang masama yung connotation. Ganun yung nila. Alam niyo po ba, mahirap magkaroon ng ketong noong unang panahon kasi wala namang remedy. Alam niyo remedy? Walang gamot. Pag ikaw nagkaroon ng ketong noon, napakahirap, walang gamot. Minsan, yung tao, pag nagkasakit, hindi ganun nag-aalala kapag yung sakit nila, alam nila magagamot, di ba? Pag alam nila na may lagnat ka, may trangkaso, alam nila may biogesic, mayroong bioflu. Pero pag ang sakit mo, wala pang naiimbentong lunas, nako, talagang mag-aalala ka, di ba? Nako, di ako gagaling nito. Baka ikamatay ko ito, yun ang iniisip ng mga tao, di ba? Yung ketong, marami tayong dyan yung unang panahon sa Old Testament, pag nagkaroon yung tao niyan, hindi lang yan itinuturing nila na paghatol ng Diyos. Mahirap din yung implication yan. Hindi lang dahil walang kagalingan dyan, pero sa religious side, pag ikaw may ketong, tapos sa Old Testament, ang ginagawa nila sa may taong may ketong, ina-isolate. Bawal kang makisama. Ino-ostracize. Alam niyo ino-ostracize? Tinataboy ka. Hindi ka, halimbawa, dito sa buong Gayamat, pag ikaw may ketong, hindi ka mag-i-stay dito sa within Gayamat. Doon ka lang sa may arko. Dahil nandun din yung anaw, baka sabihin ng anaw, ba't dito nyo tinapon yan? Doon ka, sa may arko, doon sa may arko ng pigdig talaga. Doon lang sila sa may bukana doon. Wala sila sa society ng buong pigdig. Ganun yung nila. Ino-ostracize, hinihiwalay nila. Ang mga ang nangyayari kapag ang tao ay may ketong nung unang panahon, sumisigaw pa siya. Nire-require siyang sumigaw. Ang isisigaw niya ay unclean. Madumi ako, madumi ako. Bakit? Ito ay nagsisilbing babala doon sa mga tao. Na kapag may mga dumadaan, at sila, nakita nila may mga tao, sisigaw sila, unclean, unclean. Nagiging aware yung mga tao na dapat sila ay layuan. Hindi mo pwede yung gawin na, ay, namimiss ko na yung mga tao, makahalubilo. Ay, lalapit nga ako sa kanila. Hindi pwede mong gawin yun. Kasi, nire-require sa'yo na ikaw ay sisigaw. I-acknowledge mo. Sasabihin mo sa mga tao, madumi ako. Huwag kayong lumapit. Ganun ang idea nila. Sa Old Testament,
may mga specific commands doon sa Leviticus 13. Kapag ikaw nagkaroon ng ketong, suspetsa pa lang, ang tumatayo na doktor noon, yung mga priest. Merong kumbaga ang Diyos napakatalino rin eh. Nung Old Testament, yung mga priest nag-a-act as doctor. Okay? May binigay ang Panginoon na diagnosis. Kapag ganito yung nakita mo sa balat, may ketong siya. Dadalhin nyo ng priest. Titignan niya ngayon. Karang sabi niya, sir, alam mo, may nakita ako na parang mapula-pula dito. I-check nyo nga kung naketong na ito. Sasabi niya gano'n. O sige, titignan ko. Mag-act yung priest as doktor. Pagdating niya doon, ay, hindi yan ketong. Pero ganito gawin mo, may prescribe sila. Pero kapag may ketong yan, yun yung pinakamalala, sasanitize na yung buong bahay mo, tapos papalabasin ka na ng community. Ganon. Ang hirap magkaroon nito. Pero alam nyo, isa sa pinaka maganda na maisip natin, kapag ang tao may ketong, this is something na sakit na hindi na napapagaling. Okay? Pero dito, pagdating ng New Testament, nakakatuwa, kasi ang Panginoong Kristo, wala daw siyang klase ng sakit na hindi kayang pagalingin. Di ba? Nakalagay dun sa Matthew 4:23, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogue. Sige, may mga ginagawa ni Lord Jesus. Naglilibot siya sa Galilea, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom. Walang ayuda-ayuda to, ha? Si Lord Jesus, hindi niya, nag-feeding siya from time to time, pero never niya na trinay na i-gather yung mga tao, i-encourage silang lumapit for the sake ng material things. Ang lagi niyang isinasabi is spiritual things. Sabi niya, teaching in their synagogues. Anong tinuturo niya? Yung exposition ng word. Anong pinipreach niya? The gospel of the kingdom. Yung need na ng mga tao na dapat magsisi kayo. Dapat talikuran niyo yung mga mali niyo. Dapat lumapit kayo sa akin. Para maging part kayo ng kaharian ng Diyos na darating, dapat kilalanin niyo ako, magpasakop kayo sa akin, sumampalataya kayo sa akin. Para pagdating ng paghahari ng Diyos dito sa lupa, makakasama kayo. Kung hindi, marurusahan kayo. Pero hindi lang siya nagtuturo, hindi lang siya nangangaral, pero ang sabi, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Sabi niya ganon. Lahat daw. Walang exemption. Kumbaga, nagpapagaling ang Panginoong Kristo except with the diseases that is incurable. Sabi niya ganon. Namely, leprosy. Sabi niya ganon. Wala namang ganon eh. Nakakatawa dito, ang Panginoong Kristo, sa New Testament, kaya niyang pagalingin. Ngayon, kaya niyang pagalingin kahit anong klase ng sakit. Pastor, kahit cancer, yung HEPA, kaya niya? Yes, lahat, all manner of diseases. Hindi ito sinasabi na, ay, hindi na magpapadoktor. Kasi nagpapagaling ko wala ang Panginoong Kristo. Hindi ko sinasabi yun. Okay? Kasi yung mga doktor, ginagamit din naman silang instrumento. Pero nonetheless, kapag tayo may sakit na, alam na natin yung diagnosis ng doktor, ganito rin sakit ko. Diba? Minsan, yun yung time para ikaw ay lumapit sa Diyos. Lord, na-diagnose ako kanina. Lumabas na yung result, ganito ang sakit ko. Pagalingin niyo po ako. Di ba? Ganun na. Then we pray. We go sa Panginoong Kristo. Pero sa gabing ito, tignan natin yung passages na ito closely. Again, dalawa lang naman ito yung gusto ko makita natin. Tignan niyo yung patient, yung may sakit, tsaka yung doktor. Okay? Di ba? Hindi nagbabago yung scenario na to. Nung Old Testament, this is always the scenario. Yung tao, laging may sakit, ang laging nagpapagaling ay ang Diyos. Sa New Testament, ang tao ay may sakit, ang nagpapagaling ay ang Panginoong Kristo. Ang sabi sa Mark 1:40, lumapit daw sa Panginoong Kristo ang isang ketongin, sabi niya gano'n. Lalaking mayroong leprosy. Sabi nga doon sa Luke 5:12, parallel passages. Pag sinabing parallel passages, same story to, okay? Sa Matthew, Mark, Luke, John, or sa Gospel narratives, yung story na to, I think 3 narratives, kinuwento nila to. May iba't iba silang perspective or iba't ibang anggulo. Kay Mark, ang sabi lang ni Mark dito, lumapit daw yung isang ketongin. Yung may lalaking leper. Pero kay Luke, ang kwento niya, sabi niya, behold, a man full of leprosy. Sabi niya ganun. Punong-puno na.
Maganda eh, kasi one thing yung sinabi na mayroong ketong, siguro isipin mo, ay siguro hindi pang malala. Pero yung lalaking ito, sabi ni Luke, full of leprosy. Sabi, punong-puno na, grabe naman. Siguro kung may sakit ito, malala na, sabi na natin ganun, napakalala ng case nito. Tapos, yung lalaking ito, nakakatuwa, bagaman alam niya sa sarili niya, naku, wala nang nagpagaling, wala pang cure na nakita sa sakit ko. Hindi natin alam kung ilang taon na ito. Hindi natin alam kung anong year siya nag-start magkaroon ng ganito. Siguro may time na nakasama niya yung family niya kasi wala pa siyang sakit, pero may time na nagkaroon na siya ng ketong, na-ostracize na siya, itinaboy na siya. Just imagine, let's say, sabihin na natin 10 years or 5 years. Misa nga, pag yung loved ones mo, 1 week lang, namimiss mo na, di ba? Pero ito, hindi natin masabi, pero napakahirap ng situation niya. Bakit? Malayo sa pamilya niya. Siya na lang mag-isa. Ang mga kasama niya, yung mga katulad niya. Kasi sila lang yung pwedeng magsama-sama. Hindi sila magkakadirian. Bakit? Nakar-artikan po, patatayo lang, di ba? Wala nang ganon. Pare-parehas lang sila. Sila yung magkakasama. Yung lalaking ito, wala na siyang pag-asa sa sarili niya. Ang ginawa niya, lumapit siya sa Panginoong Kristo. Marahil yung lalaking ito, narinig niya ang Panginoong Kristo na nagpapagaling. At lahat daw ng klase ng sakit, uri ng sakit, napapagaling niya. Ang ginawa ng lalaking ito, dahil naisip niya yon, naniniwala siya, umaasa siya na mapapagaling din siya. Nananampalataya siya sa Panginoong Kristo na alam ko, nakapagpagaling na siya ng maraming tao. Ako din. Kaya niya akong pagalingin. Pero alam niyo, something na gusto ko makita natin sa experience ng lalaking ito, yung pagiging broken. Alam niyo yung broken? Yung yung nabibigatan, di ba? Yung basag yung puso, di ba? Kumbaga, nasasaktan. Ikaw ba naman, wala kang sakit, hindi ka ba mahasaktan? Di ba, minsan tayo pag may sakit, napapaiyak nga tayo eh. Lord, sa pag-aalala minsan, di ba? Lord, ikakamatay ko ba ito? Di ba? Hindi naman kayo nagka-COVID nun, di ba? Sino nagka-COVID? Hindi lang na, diagnose. Kasi sinikret mo. Kasi nawalan ka ng panlasa. Wala si Joanne sa record. Ako din wala. Tsaka si Ma'am. Sinikret din. Kasi ko-quarantine tayo, buong bahay. Pero kung minsan may mga ganun pag tayo minsan nagkakasakit, lalo na kumakalat siguro yun, nag-aalala tayo na Lord. Ako, naisip ko rin yun eh. Kasi nagka-COVID ako eh. Sa aming lahat, ako lang yung yung sa taas, nagkaroon din, pero mabilis lang, mga 3 araw lang, 2. Ako, tagal. Ako pa yung pinakamalala, di ba? Parang siguro, mamamatay na ba ako nito sa COVID na to, di ba? Pero minsan, yung sakit ng tao, physical, yung mga pinagdaraanan natin, minsan gadala ng sakit sa atin yan. Hindi sakit na literal, pero yung sakit sa puso. Ibig sabihin, hindi rin literal na nagkakaroon ka ng parang high blood o heart attack. Ang ibig sabihin, yung emotional, Lord, nalulungkot ako, di ba? Yung gano'n, nanlulumo ka, di ba? Yung lalaking ito, kung matagal na siyang may sakit, imagine yung sakit sa puso niya na yung pamilya ko, hindi ko man lang makasama. Sabi dito, lalaki. Okay? Pero, paano kung babae? Paano kung nanay ka, tapos may anak ka, tapos nagkaroon ka ng ketong, tapos kailangan mong itaboy, mag-i-stay ka na sa labas. Di ba? Minsan yung mga nanay, love na love yung anak. Diba? Minsan yung mga anak mabubuhay pag wala yung tatay eh. Pero pag wala yung nanay, hindi pwede. Diba? Pag tulugan na, pag gabi, pwedeng katabi pa ng tatay eh. Pero pag matutulog na, hindi na pwede. Kailangan katabi na ng nanay. Diba? Ganon eh. Ganon ba, no? Sis? Oh. Kunwari, okay lang kay Kuya Ronnie. Basta wala pang 10 o'clock o 9 o'clock. Pero pag matutulog na, ijaya ko, gagana. Kasi si Letlet, gano'n din sa bahay. Dito ako na sa gitna. Hindi. Doon ka na. Palilipatin din ako. Pag alam niya na parang gusto kong matulog doon sa tabi niya, alam ni Letlet, nga gawin yan, doon ka na, gabi na, di ba? Dito na si Mami, yung gano'n. Pero just imagine yung pain ng lalaking ito na mga mahal niya sa buhay,
Hindi niya makasama. Kaya dito, gayon na lamang yung nakakatuwa yung ginawa niya eh. Kasi sabi sa verse 40, na namanhik sa kanya at nanikluhod sa kanya. Wow, napaka-picturesque. Yung tao na nangangailangan, yung lalaki na may ketong, siya yung nangangailangan, siya yung nagpapakumbaba. Di ba? Binaba niya yung sarili niya eh. May mga passages ako nabasa, ang ginawa nga doon ng lalaking ito, worship eh. Di ba? Sabi doon sa Matthew 8:2, and behold, there came a leper and worship. Yumuko. Yumuko daw siya kay Lord Jesus. Lord, pagalingin niyo po ako. Sabi niya ganon. Gusto ko pong gumaling. Di ba? Kung gusto po ninyo, kaya niyo po akong pagalingin. Alam niyo po yung beseech. Pag sinabi rito, kasi yung word dito, namamanhik. Ibig sabihin nakikiusap. Lord, pwede po ba pagalingin niyo ako? And then yung isa naman, yung akala ko, sumasamba din siya. Lumuhod daw siya. Nag-worship. Ibig sabihin na nag-worship, lumuhod. Pag tayo sumasamba kay Lord, lumuluhod. Pastor, di naman tayo lumuluhod dito eh. Pero yumuyuko kayo. Nagdudumog kayo. Napapayuko kayo. Minsan nakaupo ka. Yung message, naririnig mo, Lord. Parang di naman ako ganyan. Sorry po, Lord Kasi nakukonvict ako. Diba? Yumuyuko. Isa yung dapat sa pag goal nyo na ma-experience every time na may preaching. Kapag yung preaching naiintindihan ninyo, na-appreciate nyo, na nakikita nyo na, Lord, alam ko, kinakausap mo ako. Nahihiya ako kasi minsan nag-fail ako, Lord. Pero natutuwa rin ako at the same time kasi kinakausap mo ako, Lord. Para sa akin pala yan. Very timely. Saktong-sakto, Lord. Kailangan ko yung ganyan. Diba? Pero nakakatawa yung lalaking ito, nakikiusap siya, tapos sumasamba siya o lumuluhod doon sa harapan ng Panginoong Sokristo. Pinapakita niya yung paggalang niya sa Panginoong Sokristo. Alam niya kung sino yung nilalapitan niya. Okay? Tama lang na ibigay niya yung paggalang. Bakit? Sino ba yung kaharap niya? Di ba ang tagapagligtas? Yung lalaki na sinasabi niya sa mga tao na siya daw ang tagapagligtas. Yung lalaki na sinasabi niya sa marami na siya yung Mesaya. Dito nakakatuwa kasi yung lalaking pasyente, yung nangangailangan, lumapit doon sa doktor, di ba? Lumapit siya doon sa nagpapagaling. Minsan may mga problema tayo, kung sasarilinin natin, walang mangyayari. Hindi ka gagaling. Hindi mo malalagpasan yon. Walang mangyayari, di ba? Lahat tayo, pag may mga sakit, may problema, gusto natin may mangyari, di ba? Gusto natin malagpasan ko sana to, ma-survive, di ba? Dito, yung lalaking ito, nakakatawa, lumapit siya sa Panginoong Sokristo, umaasa siya na pag lumapit ako, pagalingin nawa ako ng Panginoon. Nakakatawa naman ng Panginoong Sokristo kasi paglapit niya, paglapit ng lalaki sa kanya, sabi dito sa verse 41, at sa pagkaawa niyan, minsan ang tao, pag nilapitan mo, minsan tatanggihan ka, di ba? Minsan hindi dahil matigas ang puso, minsan kailangan niyang gawin. Okay? Pero yung tao, may pagkakataon na pwede kanyang tanggihan. Nangyayari yon, di ba? Wala ako dun sa tao, whether masama ba yung ginawa niya or hindi. It doesn't matter. Pero what I'm saying is, yung tao, may pagkakataon na tumatanggi. Pero ang Diyos, pag lumapit ka sa Kanya, nagpakumbaba ka sa Kanya, ibinaba mo yung sarili mo, ina-acknowledge mo yung pangangailangan mo sa Kanya, yung kabigatan ng puso mo, inilalapit mo sa Kanya. Yung mga sakit sa puso mo, dala-dala mo papunta sa Kanya. Sinasabi mo sa Kanya. Dito, nakakatawa yung Panginoong Sokristo, nakikita niya Sabi niya, naawa nga daw siya Pag kayo may dinaramdam, may pinagdaraanan kayo, siguro hindi alam ng Panginoon yung nararamdaman ko, no? Siguro wala siyang pakialam sa akin. Ganun kaya? Mali. Ito, alam na alam niya. Maraming passages sa Bible, sinasabi, kahit daw saan ka magtago, saan ka pumunta, alam daw ni Lord. Isip mo pa kaya? Yung nararamdaman mo pa kaya? Yung very exact na feelings mo ngayon, di ba alam ng Diyos? Alam niya. Si Lord Jesus nga, nakakatawa dito, nung nakita daw niya, naantig daw yung kanyang, sabi nga dito,
40, at sa pagkaawa, naantig yung damdamin niya, naawa siya dun sa lalaki. Pagka lumapit ka sa Panginoon, kakaawaan ka niya. Ano daw ito yung sinabi rito na he was moved with compassion, yung emotion daw ng Panginoong Kristo. Bakit? Nakita niya daw yung pangangailangan ng tao. Pag may pangangailangan ka, tapos lumapit ka sa Panginoong Kristo, humingi ka sa Kanya, nakikita daw niya yun. Itong taong ito, ganun yung kanyang experience. Pero nakakatawa ang Panginoong Kristo, no? Na nararamdaman niya yung nararamdaman din natin. Naaawa siya doon sa mga may kabigatan, di ba? Pero pag tayo, yung iba, lumapit, anong nararamdaman natin? Katulad din ba tayo ng tagapagligtas na naaawa? Do you have such compassion toward the needy? Diba? Yung may mga nangangailangan na dapat mong tulungan. May mga nangangailangan din na hindi mo dapat tulungan. Parang kakaiba yun, ha? Diba tama? May nangangailangan minsan na hindi mo dapat tulungan. Paano? Paano ang case yun? Yung niloloko ka, alangan tulungan mo yun. Hindi pwede. Yung mga tamad, alangan tulungan mo yun. Yung gobyerno lang naman gumagawa nun eh. Kasi ayuda ng ayuda kahit wala namang ano eh. Di ba? Pero at kung gano'n, wala na akong magagawa. Ang mahalaga na lang, at least naging blessing. Diba? Pero nonetheless, there are times na hindi dapat. Pero dito, we're speaking yun sa legit na experience. Okay? Yung situation. Pag legit yung experience niya, kailangan niyang tulungan, then we should help. Diba? Pero dito, nakakatawa ang Panginoong Kristo, naantig yung damdamin niya, and then, yung mga nangyari, ito na yung mga kakaiba. Bakit? Kasi sa time nila, walang humahawak ng ketongin. Pero ang ginawa ng Panginoon at sa pagkaawa ay iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo at sinabi sa kanya, ibig ko. Kasi ang sabi ng lalaki, Lord, kung gusto mo, kaya mo akong pagalingin. One thing yung pagkagusto niya, one thing yung ability niya. Okay? Lord, pwede ka, minsan kasi, bakit magkaiba? Minsan kasi may tumutulong kahit ayaw, di ba? Sige na nga. Gusto mo ba yun? Minsan ayaw natin. Pero pag no choice tayo, tinatanggap natin, di ba? Si Lord, hindi ganon yung ginawa niya. Sabi ng lalaki, Lord, kung gusto mo, kaya mo po akong pagalingin. Hindi naman issue yung kapangyarihan mo eh. Ang sa kanya, Lord, kung gusto nyo, kaya nyo po. Pero nakakatawa, sinagot ng Panginoon, dalawa. Yung concern niyang dalawa. Sabi niya, ibig ko. Sinasagot ko yung yung iniisip mo o tanong mo kung ibig ko ba. Gusto ko. Gusto mo ba akong tulungan, Lord? Pag may pinagdaraanan ako, o may sakit ako, o may kabigatan ako, o may nararamdaman akong masakit, ibig ko. Gusto ko. Yun ang sinasabi niya rito. And then, hinawakan siya ng Panginoon, then pinagaling yung kanyang sakit. Nakakatuwa ang Panginoong Kristo, willing. Yung tagapagligtas natin, willing. Pero ba't yung mga tao, diba ganun? Hindi nila na-experience. Bakit? Lumalapit ba sila? Minsan, mabuti pa nga ang Diyos. Bakit? Kahit hindi sila lumalapit sa Panginoon, minsan binabaliwala nilang Panginoon. Andun pa rin yung habag niya. Kahit ginaganon siya, pinapagaling pa rin naman niya minsan. Pero hindi ibig sabihin, minsan kasi akala ng mga tao kasi, pag gumaling sila sa sakit nila, akala nila okay sila kay God. Pagagalingin ka ni God, ng Diyos. Bakit? Because He is good. Pero not necessary, makakarating ka sa langit pag namatay ka. That's two different things. Okay? Magkaiba yung compassion niya, yung grace niya, na pinagagaling ka niya sa sakit. Pero another thing, yung justice. Dapat yan, parehas mong sundin. Pag may kailangan ka, lumapit ka. Good kung pagagalingin ka niya. Pero on the other hand, yung gospel, dapat sundin mo rin. Manampalataya ka sa Kanya. Okay? Mabuti ang Panginoon. Kaya nga, pero nakakatawa, sinabi rin kasi sa Romans na yung mga mabubuting bagay daw ng ginagawa ng Panginoon, pwede niyang gamitin para yung tao ilig niya sa pagsisisi. Pero mangyayari yung kapag may mga katulad natin, tayo yung mag-open sa kanila. Minsan may mga unbeliever na puro bless sila, di ba? Pwede mong gamitin yon kung di sila mananampalataya as point of teaching sa kanila. Alam nyo, napakabuti talaga ng Panginoon. Kahit sa buhay nyo. Minsan, i-acknowledge natin, di ba? Kahit hindi ligtas yung iba minsan, blessed naman talaga sila, di ba?
Pero ang ituro mo sa kanila, alam niyo po yung mga blessing natin. Natutuwa ako kasi bless kayo. Lahat ng blessing galing kay God. Di ba? Alam mo, sabi mo, ay hindi galing kay God yan kasi magkaiba kayo ng pananampalataya. Hindi ganoon. Lahat ng meron yung mga kapwa natin, galing lahat yun sa Diyos. Yung tunay na Diyos. Yun ang pagkakaiba. Anong pagkakaiba natin, Pastor? Tayo, as we study yung scripture, nakikilala natin yung tunay na Diyos. Yung knowledge natin about God, we are Bible informed. Hindi kayo informed nung gusto mo lang. Naniniwala ko na mabait ang Diyos. Kasi yun ang belief ko. Kahit hindi ako nagbabasa ng Bible. Hindi pwede. Ano yun? Galing lang sa'yo? Ikaw yung source of knowledge? Hindi pwede. Kailangan we read the Bible, we study the Bible, and as we learn yung character ng Diyos, as we learn God sa Bible, doon tayo nag-iisip, doon tayo nagre-respond. Lord, I realize you are a God na merciful. Kaya Lord, nai-encourage ako, lalo akong magmamakaawa sa'yo, lalo akong lalapit sa'yo. Kasi tutulungan mo pala ako eh. Lalo akong mapapakumbaba sa'yo, Lord. Dapat ganun. So nakakatuwa kasi as we learn, we respond, yung attitude natin, nagbabago din. Yung iba, hindi nagbabago. Bakit? Hindi naman wala silang contact sa Word of God. That's the difference. Kaya tayo mga kapatid, kahit bless sila, gamitin natin yun, turuan natin sila. Okay, marami kayong pwedeng gamitin para makausap sila. Dalhin sila dun sa spiritual talk. Pwede, kahit sabi mo, parang wala naman akong ma-share dito. Hindi ko ito pwedeng diretsuhin. Magagalit naman ito. O di mag-isip ka ng iba about dun sa blessing nila. Sasabihin, syempre, aayunan ka niya. Oo nga, binibless ako ni Apo Diyos. Sabihin niyang ganon. O kaya nga, dapat lalo tayo isama mo ni sarili mo para di siya masaktan. Kasi pag dinirekta mo, kaya nga dapat magpasalamat ka. Magagalit yun. Kasi parang, ba't mo ko nililekturan? Iniisip ko rin naman yan. Sama mo yung sarili mo, kaya nga dapat po, lahat tayo, lagi tayo magpasalamat sa Panginoong Kristo. INC siya. At least tinuro mo. Kaya dapat magpasalamat tayo sa Panginoong Kristo kasi siya yung Diyos at tagapagligtas. So, na-emphasize mo na. Pag namatay yun, mananagot yung kay Apo Diyos. Di ba? Ba't kaya ako nasa hell? Naalala niya, siniran pala, bananggit pala ni Sister Remy na si Lord Jesus, Lord. Ngayon ko lang nalaman, nandun pala siya sa malayo. Lord pala talaga siya. Pero wala na akong magagawa, nandito na ako, mainit. Ikaw kasi, ikaw yung ministro ko eh. Sabi mo, tao lang siya, di siya tagapagligtas siya, pero di siya Diyos. Yung pala Diyos eh, sinungaling ka pala eh. Doon sila mag-away, bahala sila sa buhay nila. Di ba? Pero, dali natin yung mga tao doon to realize kung sino ang Diyos. That He is willing at talagang nagbe-bless siya. Dito, alam niyo yung yung nakakatuwang Panginoong Kristo, yung gusto niyang magpagaling talaga doon sa lalaki. Tapos nakakatuwa, hinawakan niya. Yung kakaiba, bakit? Sa kanila, hindi nila ginagawa yon. No yun. Hindi mo hinahawakan yung mga may taong may ketong. Kapag sa kanila, yung mga priest, nalaman nila na may ketong na yung lugar, sinasanitize nila, tapos sinasanitize nila yung sarili nila. May prescription ng Panginoon doon. Pero dito, ang Panginoong Kristo, nagulat yung marami, bila niyang hinawakan. Ano yun, iniisip ko rin eh. Ay, ba't niya kaya hinawakan yung lalaki? Pwede naman niyang, di ba sinabi naman niya, ibig ko na pagalingin ka, sabi niyang ganon. Okay naman na, di ba? Pero ba't niya hinawakan pa? Alam niyo yung touch? It's a form of love. Sa 5 languages of love, isa daw doon yung physical touch. May mga tao na nafe-feel nilang mahal sila kapag niyayakap. Di ba? Inaakbayan, hinahawakan yung kamay. Di ba? Ganun, alam mo yun. Gusto ni ma'am yung ganun. May mga tao din na quality time, gusto nila nag-i-spend ng time. Kahit hindi mo ako bigyan ng mga gifts, basta nakikita ko, nararamdaman ko na palagi ka na sa tabi ko, okay na ako nung ganon. May mga ganon. May tao rin naman na gusto ko lagi ka na sa tabi ko, tapos lagi mo rin ako binibigyan ng gift. May ganong tao eh, na nafe-feel niyang love siya kapag nabibigyan. It doesn't matter kung gaano kalaki or gaano kaliit. Basta ang gusto lang niya mabigyan. Bigyan mo lollipop or candy. Di ba? Pero yung mga tao na gusto nila ng physical touch. Pero dito nakakatawa ang Panginoong Kristo, hinawakan yung lalaki. Ano yung ibig sabihin? Pinaparamdam niya na mahal niya rin yung lalaki. Lahat na nagmamakaawa sa Panginoong Kristo, nagpapakumbaba, ina-acknowledge kung sino siya, nananampalataya sa Kanya, minamahal ng Panginoon yun. Alam niyo yung lesson na to, na gusto ng Panginoon,
tapos napagaling niya yung lalaki, may kapangyarihan pa lang Panginoong Kristo. Hindi lang ito tinuturo sa atin na mahabagin ng Panginoon, may kapangyarihan ng Panginoon. Pero alam niyo, git sa lahat, tinuturo nito, ang Panginoong Kristo ay Diyos. Okay? Kasi sa Old Testament, ang Diyos ang nagpapagaling. Ngayon, sa New Testament, ang Panginoong Kristo ay nagpapagaling. So, makikita natin, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Di ba? And then, sabi niya rito, pagkatapos pagalingin ng lalaki, sabi ng Panginoon, okay, bibigyan kita ng instruction, huwag mo sabihin nito kahit kanino, ang gawin mo, pupunta ka dun sa high priest or sa priest, i-report mo yung nangyari sa'yo, tapos mag-offer ka. Tatlo yung instruction. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Muna. Pwede naman, pero huwag muna. Gawin mo, pumunta ka dun sa priest, i-report mo. Na dati kang may ketong, na nakatira ka dun sa labas, ngayon, pabalik ka na sa loob ka mo, at gumaling ka na. Ngayon, pagdating mo doon, i-examinin ka nila at sasabihin nila na magaling ka na. Ipopronounce nila, gagawa na naman sila ng mga seremonya doon, may mga requirement na naman, ipopronounce nila yon. At pag nasabi na nila na magaling ka na, saka kaharap sa mga tao at ire-require ka na mag-offer ng offering. Merong silang required na offering. Sabi nga doon 2 birds and cedar wood and scarlet and hyssop, and after 8 days, 2 he-lambs, alam yung lalaking tupa. Sa 7 week, meron. Yung unang day, and then after 7 days, the 8th day, mag-o-offer ka na naman daw, without blemish, and 1 ewe lamb, and fine flour, and oil. Nakita mo may requirements. Nag-aalay ka ng hayop as a form of sacrifice, a form of thanksgiving sa Panginoon, di ba? Kita mo yun, pag gumaling ka, may thanksgiving ka dapat. Kaya minsan, pag tayo may mga nare-receive, may mga blessing tayo, we offer them, di ba? As our thanksgiving sa Panginoon. Pero bakit niya sinabi na pumunta ka sa priest para may examine ka? Bakit kailangan mo mag-offer? Kasi nire-require. Ngayon, bakit sinabi na huwag niyang ipagsabi? Kasi, yun, nangyari na nga yung hindi dapat. Dahil doon, na-incite yung galit doon sa mga kaaway niya, hindi na siya masyadong makapasok doon sa loob. Kaya, ang ginawa niya, doon na lang siya sa labas. Pero nonetheless, ano ba kasing ginawa ng lalaki? Ang sabi rito, hindi niya ginawa yung instruction ni Lord Jesus. Instead, ang ginawa niya, sa verse 45, datapwat siya'y umalis at pinagsimulang ipamalitang mainam at ipahayag ang nangyari. Pat hindi na makapasok na hayag si Jesus sa bayan, kundi dumoon sa labas ng mga dakong ilang. Sa wilderness na lang siya at pinagsasadya nila siya mula sa lahat ng panig. Yung mga may kailangan, yung gusto makarinig, pupunta na lang doon. Yung mga gustong gumaling, pupunta na lang doon. Ito, tingnan nyo yung verse lang yan, something. Isipin mo lang pag ako pala may kailangan, ako pala pupunta ron. Kung gusto mo marinig yung preaching, pumunta ako ron. Ang layo ng nilalakad ng mga yan lapit-lapit na nga natin dito. Yung kapilya nandito na lang ayaw pa pumunta Pero tayo mga kapatid, kahit nasan yon, if we really love yung Word of God, if we really want to know God, pupunta tayo doon You have many reasons bakit kailangan nyo pumunta rito. Ako, kailangan ko pang matuto Kayo, I think, sana sabihin nyo rin sa sarili nyo, ako, kailangan ko rin matuto. Diba? Kaya lagi rin ang pupunta para makarinig. Diba? Let me just end with few things. Dito, may kita natin na pag ikaw pala merong ketong, ikaw ay tinuturing na madumi. So, tinataboy ka. Yung lalaking may ketong, sa New Testament, at saka sa Old Testament, yan ang description palagi ng taong makasalanan. Okay? Lagi tayong nalalayo, lagi tayong taboy. Okay? Separated, ibig sabihin hiwalay. Ganun daw ang taong may ketong. Pero nakakatuwa din dito, not only na makita natin ang tao na may ketong physically, ay pwede rin pala may apply doon sa tao na may kasalanan spiritually. Ikaw ay outcast. So, kailangan mo rin ng healing. Di ba? Pansinin mo to. Sa physical realm,
Yung tao hindi gumagaling on his own. Ang Diyos ang nagpapagaling. Sa spiritual, tingin mo, hindi ba yung sakop ng Diyos? Lalo pa, di ba? Kaya yung tao, para mahugasan sa kasalanan nila, mapatawad sila sa kasalanan nila, ang Diyos din yung magawa. Okay? Ang Diyos yung dapat mag-provide. Pangalawa, dito may kita natin, anong lesson dito na makikita natin? Very plain. Dito may kita natin yung pag-asa natin para gumaling. Ang Panginoong Kristo. Sabi ko nga, it resonates yung, yung Diyos na nagpapagaling sa Old Testament. Ang sabi doon sa Exodus 15, verse 26, and he said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do which is right in His sight. Sabi ni Moses sa mga tao, kung kayo makikinig sa Diyos, sa tinig niya, susundin nyo lahat ng sinasabi niya, lahat ng inuutos niya sa harapan niya, gagawin niyo yung mga bilin niya. Sabi ng Diyos, hindi ko ibibigay sa inyo yung mga sakit na ibinigay ko dun sa Egypt, kundi ako ang Diyos na magpapagaling sa inyo. Sabi niya ganun. I am the God, the Lord that healeth thee. Oh. Alam niyo yung kanta na to? I am the God that healeth thee. I am the Lord. Sabi, thy healer. Diba sabing ganon? Sinong tagapagpagaling? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Pag tayo may sakit, lumapit tayo sa Kanya. Sometimes, pag nagpapagaling ang Diyos, gumagamit naman siya ng doktor, no? Pero minsan, kahit wala, kaya niya. Diba? Minsan nga may sakit ka, wala kang ginawa, gumaling ka eh. Nag-herbal ka lang. Pero ang healing, galing pa rin kay God. I'm not trying dito na tanggalin ko yung value ng doktor. Wala akong ganun, okay? Gawin natin yung magagawa natin para mapagaling tayo kung tayo may sakit. Okay? Pero nonetheless, gusto ko rin makita natin, alam nyo ba, hindi kasi nawawala yung kahit ngayon, Pastor, may miracle pa ba? Meron pa ba? Meron. Hindi lang katulad na, Jaybert, halika rito. Dali mo rito yung naka-wheelchair. Gumaling ka! Sabi ng iba, in Jesus' name. Sabi nga ng mga Pentecost Nanay, tumayo ka! Sabi niya gano'n, no? Bigyan ng jacket. Di, joke lang. Di ba? Ganun yung mga tao Hindi natin kailangan gawin yon. Pero we acknowledge na kahit ngayon, may mga miraculous events pa ba na nangyayari ngayon? Yes, meron pa. Dito nga Dati kasi may pananaw ako na wala na mga miracle ngayon. Pero pwede pala natin consider yan as miracles, yung mga sakit natin na gumagaling, na parang minsan malala, tapos nakita mo. Minsan pag maliit, hindi mo masyado na-appreciate, lagnat-lagnat lang yan paano pag yung malala? Tapos gumaling ka, doon na-appreciate mo ngayon, Lord, makapangyarihan ka pala talaga. Ako, marami na akong sakit na pinagaling ako ni Lord. Diba? Nagkahepa ako noon. Christian na ako noon, Nagpipray talaga ako mabuti. Lord, pagalingin niyo ako, mamatay na ako. Hindi naman nagdilaw yung, ko noon, yung mata ko. Hindi ako mabot sa ganun. Nagpipray ako noon. Tapos, nagbawang-bawang lang ako. Wala naman akong pera noon kasi lang ako yung college. Nagwo-work na ako noon pero 6,000 lang ang sahod ko noon monthly. Makakapagpagaling ba yun? Makakapunta ba ako ng doktor? Kaya ang ginawa ko, nag-pray ko na lang, Lord. Tapos nagre-research ako, bawang na lang, herbal yung ginawa ko. Pero miraculously, by God's grace, later on, after a few months, nagpa-check up ako, negative. Lord, thank you. Sabi ganun. Yan, dala ng stress sa work ko noon, nagka-hyperthyroid ako, yung pumapayat ka, tapos lumuluwa yung mata. Kahit mainit, nilalamig ka. Kakaiba yun, hyperthyroidism, saka nakakita nun. Diba? By God's grace din, nung umuwi kami ni Ma'am dito, sa Ilocos Norte, nung bagong dating kami ni Ma'am, by 2014, actually may sakit ako noon. May hyperthyroidism ako nung dumating ako dito sa Ilocos. Pero ilang months, sininghot ko ng sininghot yung hangin ng pibig. Mga palayan. Gumaling ako. Nagpa-check up ako na, nag-maintenance ako na dumating ako dito.
Pero few months, tinigil ko na. Hindi naman na bumabalik yung mga symptoms eh. Yung mga signs. Pag gabi, pag may hyperthyroid ka, naririnig mo yung tibok ng puso mo sa gabi. Ang lakas. Sabi ko, ano yun? Yung pala yung puso ko, tug, tug. Naririnig ko, yung pala hyperthyroidism na yun. Ang init-init, naka-jacket ako. Bakit? Giniginaw kasi ako eh. Ito naman, ang init-init na, nag-jacket pa, sabi nung iba. Pero di nila alam, yung pakiramdam ko, malamig. Pero by God's grace, gumaling naman ako. Diba? But the point na gusto ko makita natin, ang Diyos natin ay nagpapagaling. Ang Diyos natin ay mahabagin. Yung, hindi lang naman directly sa atin eh. Yung mga tao rin sa paligid natin, pag pinag-pray natin, diba? The prayer of the righteous man availeth much. Oh. Kaya nga tayo, ba't gano'n? Minsan, nagpe-pray ako, hindi naman ina-answer. Baka kasi may ginagawa kang di maganda. Ba't nga naman didinggin ni Lord? Din-encourage pa sa kalokohan mo. Minsan kasi kapag may ginagawa tayong kasalanan, tapos dininig ni Lord yung prayer natin, iisipin mo, okay ka, di ba? Maganda, tanggihan ka niya. Kasi bakit? Para mag-isip ka. Nakuha nyo? Pero kung wala kang ginagawa, nakakatuwa kapag ina-answer ni Lord yung prayer natin, di ba? Kaya sana ma-encourage tayo to live holy and be humble at tayo ay lumapit sa Panginoon for healing. Lalo na yung mga makasalanan, yung mga hindi paligtas, ito yung pagkakataon nila para sila ay makakilala sa Panginoong Kristo. Kung meron silang kabigatan, meron silang pinagdaraanan, meron silang sakit sa kaluluwa, yumuko sila, lumuhod sila, makiusap sila sa Panginoong Kristo at siya ay maaawa sa kanila. Pagagalingin sila, hindi lang physically, pero higit sa lahat, spiritually. Diba? Kaya tigit sa lahat, something na ayokong ma-miss dito. Pag may sinabi ang Panginoong Kristo, gawin natin. Okay? Kasi sigurado, sa ikabubuti natin yun. No? Sabi niya, huwag mo pagkasabi ayun, sa sobrang excitement na disobey niya ang Panginoong Kristo. Naapektuhan yung ministry ni Lord Jesus. Hindi ko alam kung nagawa pa ba niya yung pinapagagawa sa kanya. Siguro, nagawa niya. Pero, hindi naman niya inuna. Ang instruction kasi, huwag mo muna sabihin kahit kanino. Pumunta ka muna sa priest, i-report mo, and then offer ng sacrifices. And then, saka mo ipagsabi. Sa kanya, baliktad yung order. Pagsabi mo muna, bago ka sumunod, mali. Lahat yon dapat sundin niya. Tingnan mo to. Pag may sinabi ang Panginoon, tapos, tatlo yung inutos ni Lord, ginawa ko naman lahat yan eh. Sabi niya ganon. Hindi naman, sunod-sunod. Obedience ba yun? O half obedience? O disobedience pa rin? Di ba disobedience pa rin? Pag may sinabi siya kung paano yung order, yun ang gawin mo. Minsan na nagagalit niya kay sa anak mo eh. Ito gawin mo una ha, tapos ito susunod. Nakita mo, ginawa niya yung pangalawa. Sabi ko, hindi yan eh. Ito muna yung unahin mo. Di ba nagagalit kayo? Kasi disobedience yun, tsaka half-hearted obedience. Hindi siya nakikinig. Lalo pa kaya ang Diyos. Kaya dito may kita natin, let's follow ang Panginoon according dun sa sinabi niya. Okay? Pag may mga binabasa kayo, di ba? Kung ano yung mga natutunan niyo sa Diyos, galing sa Kanya, in your personal reading, dito sa preaching sa church, gawin ninyo kung ano yung sinasabi niya. Okay? Let's bow our heads and pray. Lord, we thank sa araw na ito. We give honor and glory sa inyo. Thank you, Lord, sa lesson namin tonight. And may we apply it sa aming mga buhay. Thank you, Lord, sa encouragement and lesson as well. In Christ we pray. Amen.